Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong mag-BFF, no? Na walang iba kundi si Bulaang Appointed Son of God, yan po, at yung kanyang BFF, yung inyong former President, Digong Duterte na Prime Minister ni Baal. So, ang uunahin natin ay yung kay Bulaang Appointed Son of God. Kasi po, finally, yung Senate President na himasmasan. Kung hindi pa siya i-call out nung Lunes, no, sa ating bansa ni Hontiveros, actually, ngumangaw-ngaw na nga si Hontiveros nung 15 pa. Pero sabi nga ni Zubiri, kailangan niya munang basahin, no, at doon na-call out siya. No? Talaga namang kung hindi ka kikilos, kailangang ipamedya pa para lalong ang tingin ko kay Zubiri, parang ano rin to, ipapansin no? Yung parang tuwang-tuwa pa pag nako-call out siya sa media, sa public, syempre matunog ang pangalan niya O di po ba? O ngayon, hihiramin po natin itong video ng Abante sa kanilang TikTok. Nakakuha ko po to Abante sa may nag-post po sa inyong X account. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Actually po, merong nagpa-blessing aside doon sa nauna na si Mr. Eddie Ortiz. May sumunod po. Naku, napaka-bless po natin. Maraming salamat po una sa Panginoong Diyos, no? At ganun din po sa mga taong ito tulad ni Eddie Ortiz at ni Miss Myrna Buday, no? Yung po yung mga yan nandun sa community ng Simply Talkies Vlog, makita nyo po. Maraming salamat po Miss Myrna Buday sa inyong pag-share ng blessing at sa pagsuporta sa ating channel. At ganun din po, meron pong nagpa-member. Ang pangalan lang po ng YouTube channel ay Scorpio Woman. Salamat po sa inyo. Hindi ayaw magpakilala kung sino si Scorpio Woman. So, atin na lang pong silang babanggitin dito. Okay. So, ito po, unahin natin itong video ni Mig Zubiri sa Abante, kanilang TikTok or X account. Actually, 2 minutes and 38 seconds video po ito. Ito po. Yes, nabigyan ko na kayo ng copy, di ba? I gave you guys a copy. Purely ministerial lang naman on my part. We tried to do our best to, of course, to give due process to Pastor Kibuloy. Of course, we added a show cause order to comply with the Supreme Court ruling on the family case. So, I requested the chairperson to give out a show cause order, and of course Pastor Kibuloy's staff answered it was not satisfactory on the part of the committee, and therefore we had no other choice but to issue the warrant of arrest. We tried our best, even back channeling, to ask Pastor Kibuloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito. So, we have no other choice but to issue the warrant. Studied it carefully. We had a legal team studied together with myself. And yun ang kalalabasan nun talaga. We have to respect the committee's decision. Kasi dito sa Senado, nangingibabaw po yung committee system natin dito. So, ayaw po natin mangyari na hindi natin magbibigyan ng priority of committees dahil syempre it will affect also the other committees like Committee on Public Order and Security, the Blue Ribbon Committee, other committees that do like public services that do also investigations. So, as far as we're concerned, we complied with the due process. Ginawa po namin lahat. Ayaw talaga pumunta dito ni Pastor Kibuloy. So, again, with due respect, my signature is ministerial on that part to release the arrest. Mag-comply lang po sila, pumunta sa dito, we'll ensure him that it will be fair, that his rights will be respected, that there will be no harm that will come to him. We can guarantee that he'll be safe in the Senate when he visits, and of course
respect his decisions and his answers. Kasi if he, of course, invokes his right to self-incrimination, we have to respect that also kasi meron na po siyang criminal case na ifinail sa kanya ng DOJ. Ang masasabi ko lang po, at kahapon sa caucus, pinag-usapan namin ito, kung pumunta siya dito, we will give him the respect due any citizen of the country at will respect also his rights as a invited person. So yan po mga kababayan at kaibigan, no? Sabi ng inyong Senate President na ministerial, no? Laging nating napapakinggan yang ministerial na yan, no? Hindi po yan yung tinatawag na ministerial in terms of religion. Ministerial in terms of legal, no? Sinearch ko po kasi ako nahihilo din ako kasi unang ano ko diyan pag sinabi mong ministerial about religion na hindi pala yan. Tinanong natin yan kay Google. No, ang sabi lang dito, relating to or being an act done after asserting the existence of a specified state of facts in obedience to legal. So, ibig sabihin, after nung mag-caucus sila, nag-usap-usap na sila, at sabi nga ni Hontiveros, hindi katanggap-tanggap para sa kanya, yung explanation ng lawyer ni Quiboloy why he should not attend the Senate hearing, move forward tayo sa warrant of arrest. So therefore, after asserting all the facts, no, yung iba pang mga kinakailangang sundin, no, step-step the due process, it is ministerial. I will be acting on it, okay, with good faith kasi meron na tayong mga basis, meron ng facts. After asserting all the facts na ito, tama naman yung ginagawa natin, then so be it. That's ministerial. Okay, so sana hindi kayo mahilo. Pag sinabing ministerial, ibig sabihin, we will act upon it upon asserting all the specific facts based on the legality. Okay, so yun lang po. Tama nyo ako kung mali po ang aking pagkakaintindi. No? Kasi English Saka umiinom tayo ng kape sa ating camping mug na Bagong Pilipinas. Ay Chang, Elora, ang sarap ko talagang magtimpla ng kape. Sorry naman kayo. Now, on the part of Senator Hontiveros, nagpapasalamat din po siya. Hindi ko na po kukunin yung video ni Senator Risa Hontiveros, no? Pero doon po, punta po kayo sa FB page niya kay Risa Hontiveros. Nandun po yun, nagpapasalamat siya. Pero baka yung mga ayaw makita si Hontiveros, you will cringe. No, ano ba to? Ang drama naman. Grabe naman yan. You have a flair for dramatics. Lahat naman sila. May flair for dramatics. Even si Tambalos Los Tamilmil. No? Mga flair for dramatics sila. Yung BFF niya ngang sino yun? Si Tambalina, na pagsabihang tigil mo na ang drama mo. Yung tatay mismo ni Tamilmil, sinabihan siya, drama queen yan. Di ba? Kaya ang tanong dito, kay Quiboloy, siya ba ay tatalima sa warrant of arrest? Sino ang mag-i-implement ng warrant of arrest sa kanya para po siya ay papuntahin sa Senado at ikulong siya dun? Ang tanong, gaano kalaki yung kulungan ni Quiboloy? Meron bang Palmolive shampoo dun? Aloe vera? Ano ba yung aloe vera o whatever? Napro-promote natin dito yung O may pajama ba dun? Patadyong. Ay, Quiboloy. Baka naman mag-ala Leonardo DiCaprio ka. Diba? Catch me if you can. O di kaya, Quiboloy, sa ilalim ng bilog na buwan, tayo ay mag-hide and seek na lang. Akala mo, aawitin ko yung minsan, ha? Hindi. Tono lang. Sa ilalim ng bilog na buwan, mga batay nagtatakbuhan, naglalaro ng hide and seek. Boom! Tayak ka! Di ba mga kababayan at kaibigan? Kasi po,
tulad nga po ng sinasabi ng PNP, ito nabanggit ko na sa mga previous vlog natin about this bulaang appointed son of God, na the PNP are willing to help the Senate or the House of Representatives to yung i-implement yung warrant of arrest kung pupuntahan na nila si Quiboloy. Not only for the security of the bulaan appointed son of God, but for the security of the person implementing the warrant of arrest, yung sergeant at arms. Kasi alam nyo na, yung mga yan, the tendency, no, na yung mga followers nila, yung mga supporters nila, they will try to block it. They will try to protect Quiboloy because, alam nyo na, yan yung mga bulag, no, na bulag, na kumbaga na painom ng lemonade ni Quiboloy, na painom niya ng lemonade ng kasinungalingan, di po ba? At pangbobola. Kaya, napanood ko nga po sa Net25 kanina, dun sa kanilang YouTube channel, haba nung report di ko na rin po isama kasi mamaya makopyright tayo, wala tayong pahintulot. Alam nyo naman, UNTV lang, saka PTV po ang ginagamit ko dito. Minsan, meron akong nakuha sa Frontline Pilipinas, hindi naman po ako sinipr nun. Pero yung sa Net25, alam ko, pag-aari po yan ng INC, mababait naman po yan. Hopefully, mapayagan tayo, no? Kayo po, mga kababayan at kaibigan nating mga miyembro ng INC, ano naman po ako, paki-comment dyan kung nag-CPR po ang Net25. Di ko po alam. Pero alam ko po, mababait po ang mga kapatiran ng mga INC. Okay? So yan po, hindi ko na po babasahin dito yung mga ulat nitong sa Philstar Global. Ibigay ko lang sa inyo yung headline news nila na Senate issues arrest order versus Quiboloy. Kasi yung nilalaman po niyan, mga kababayan, ay the same lang dun sa sinabi ni Senate President Zubiri. Ang nakakaasar lang kay Zubiri, sobrang bagal umakto no? Kaya tuloy na ilagay natin siya sa wall of shame na we are alluding or our perception na she is one of a cuddler ni Quiboloy kasi hindi nyo alam, no? Hindi ko alam kung anong reason niya, bakit he's too slow. Even yung yung LEDAC bills ng Pangulo, 16 ang tagal nang natapos ng lower house. Pinorward na sa kanila. Hanggang ngayon, hindi nila inuupuan, hindi nila tinatakil sa plenary. Mag-aano na sila Magha-holiday break na naman yan. Magre-recess sila. Ibig sabihin ng recess nila, wala silang sa plenary. Pero sa mga committee nila, may mga meeting sila. No? Pero yung plenary debate, none. Kaya yun Tapos nag-LEDAC meeting na naman sila kahapon. O Zubiri, natabunan ka na ng trabaho. Andale, andale! Ganon, sabi nga ng mga kaibigan nating Meksikano. Andale, Zubiri, andale! Papatay-patay ka Hurry up! No? Petiks-petiks No, gawin mo yung powers mo. Move them. No? Move their freaking asses to the plenary. Debate this kasi kailangan natin yan, no? Mamaya sa isa natin vlog, maganda po ang projection natin ngayon. Naku, ang daming gustong makipagkaibigan sa atin, mga kababayan. Talagang na-open ang economy natin, no? It's time to go back home na yata. Doon na ulit magtrabaho. Daming trabaho dyan. Biruin nyo, nung nandyan na ako, bago ako umalis ng 2001, 7 days ako tatrabaho. Mag-church sa linggo, and then trabaho na ulit sa part-time mo, di ba? Sagana sa trabaho nun No, lami ako sa trabaho, grabe. Pero wala akong kotse. Bus lang, saka jeep, pwede na. Saka walking. Healthy si Tokis. Ngayon, after magsalita ni Hontiveros, nagpapasalamat siya kay Kaayu. Ewan. Eto po, meron na naman kinakaharap na kaso si Quiboloy. It doesn't stop there. No? Kasi meron na siyang warrant of arrest sa Congress, di ba? The lower and the upper. And also, namimiligro yung prangkisa ng Suarasug na nag-ooperate doon ng SMNI. Kaya, pagdating ng third and final reading niyan at sinabing affirmative, i-revoke ang prangkisa, bye-bye SMNI. Lalong magtatantrum ang mga yan.
Lalong lalakas ang kanilang mga propagandang paninira sa gobyernong ito. Sinusupil ang karapatan naming mga media. Sasabihin na dyan ni Tamil Mil. Di ba si Tamil Mil? Parang naiipitan ng ano ba yun? Eto po, hindi pa natatapos ang kalbaryo ni Bulaang appointed son of God. Ayan po, nakita ko po ito. Actually, sabay kong nakita yung balita na naglabas ng arrest warrant ang Senado, saka ito sa Philstar Global. Pero, I'll better get the news dito sa GMA News Online kasi it's more, cool, ano lang po sila sa ads, kakaunti. Yung iba, tinatadtad tayo ng ads. Kaya nakikita nyo yung iba dyan. Sinasara ko, naaasar ako. Eto po, child abuse raps filed versus Quiboloy others. Dito sa balitang ito, binasa ko po yung paunang section. Mukhang delikado si Quiboloy. Pag yung isa dito, natuloy na ito, mukhang tuloy na. Mukhang talagang din na magpapakita si Quiboloy sa inyo. No? Kaya nga, ang sabi ko, catch me if you can. No? Probably because of this. Ito, basahin ko lang. Child abuse and human trafficking charges have been filed against KOJC leader si Pacquiao. Ayun po ang sabi ng DOJ. In a statement, the department said Quiboloy is facing qualified human trafficking charges under Section 4A of Republic Act Number 9208 as amended pursuant to the resolution promulgated before a Pasig court. So sa Pasig, sinampahan siya ng human trafficking in violation of Republic Act 9208 Section 4A. Ito yung sinasabi kong baka ito'y magtatago na lang. Baka lang I'm just assuming. Why? Ito. No bail was recommended for the charges. Diyan ka sa kulungan, kung sakasakali man, magpatihuli siya, hanggat hindi natatapos ang kaso. Ano na sa palagay nyo? Magpapatihuli siya? O magkukusa siyang magpapahuli? Or, bye-bye Philippines. I'm going to my friend Xi Jinping. Di ba? Ang sabi naman ni Xi Jinping, money, money, money makes me happy. Give me your money. Benta mo yung Kingdom of Dome nyo doon. Di ba? Hindi natin alam gagawin ni Quiboloy. 2 warrant of arrest. May no bail sa Pasig. At eto pa isa. Charges under Section 5B of Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act and under Section 10A of the same act were filed against Quiboloy before a Davao court. Sa Davao naman siya sinampahan ng kaso. Mukhang hindi sinunod ng Davao, Kasi sabi ni Remulla dati, dalin nyo dito sa Manila ang kaso. Kasi naalala nyo, hindi yung nangyari dun sa minor na nagreklamo sa kanya, di ba dinismiss lang yun? Ngayon sa Davao na naman. Pero iba na usapan dito. Iba na ang mag-aano dyan. For the Davao case, prosecutor said the bail was set at 180,000 for sexual assault and 80,000 for maltreatment. Siguro yun yung nandun sa batas na yun, Hindi naman natin alam, kaya binigyan siya ng bail. Baka sasabihin nyo, hindi kaya binigyan ng bail kasi sa Davao yun, special treatment. Hindi po, baka yan ang nakalagay doon sa batas, bailable yung ganyang charges, okay? Charged with Quiboloy on both cases were Jacqueline Roy, Crescenta Cañada, Pauline Canada, Ingrid Canada, and Sylvia Simane. Puro Canada to. Saka isang Simane. The Department of Justice is dedicated to the enforcement of our laws and the protection of our children from exploitation and abuse. Yun ang sabi ni DOJ Secretary Remulla. This case underscores our commitment
to hold accountable those who would harm our society's most vulnerable. Let this serve as a reminder that no individual, regardless of their position, is above the law. Medyo hindi ako mag-agree dyan sa sinabi mo that no individual is above the law. Yung mga rich and famous, nakakawala eh. Like Kiboloy, di ba? Ang daming protector. O ngayon, Robin Padilla. No bail itong kanyang human trafficking. Are you gonna go with him inside the jail? Kasi sabi niyo, walang iwanan. Bato, di ba? Walang iwanan. Yan ang tunay na mag-BFF. Sama nyo na si Digong. Di ba? Yan lang po. At least alam nyo. Forever. May forever. Sa kulungan. Yang 180,000 saka 80,000, kayang-kaya niya. Putik, bilyonaryo yan eh. Di ba? Yan. At least hindi pa po tapos ang kalbaryo niya. Ano lang ang sasabihin ng kanyang mga BFFs? Lalong-lalo na tong si Tamilmil. Sinusupil, winawalang hiya, tinatalipandas si Pastor Kiboloy. Ngek. Magtigil ka nga. Kalahi ni Shrek. Unang-una, walang bayag yung pinoprotektahan ninyo. Di ba? Isa lang naman yan eh. Sana kung hindi lalabas ang mga warrant of arrest, kung umattend siya eh. Di ba? Meron pa nga akong nakita dyan, mga kababayan, no? Na kung saan, yung mga naimbestigahan noong 2011 ng mga kasapi ng mga Katoliko, mga pari yata yun, o mga kung ano man ang posisyon nila, na yung binigyan lang sila ng sasakyan yata, questionable. Alam nyo, pinatawag sila sa Senado. Mga ano yan layman, mga church leaders. Di ko lang po kasi na-save na nawala yata dito sa aking Nakalagay po yan sa Pilipinas Today na quote card. Ang ganda po no? Bakit si Kiboloy? Isipin ninyo. Naglilider-lideran, appointed son of God. Tapos nung pinapatawag lang para ipaliwanag niya yung posisyon niya, para naman hindi ka hiya-hiya, di ba? Leader ka You should be an example to your flock, no? Pero anong ginawa mo? 'Di ba? Kung ano-anong sino-sinong pinapapunta mo, ito nakita ko, quote card. Singit na natin. No one is above the law, not even false prophet like Kiboloy. When the bishops were summoned, they did not issue threats or use the church media to attack the senators. Instead, they complied as law-abiding citizens do, and at the end, they were free of all accusations. The late Senator Miriam Defensor Santiago even defended them. Ayon sa Facebook posting ng Filipino Catholic Pilcat for Good Governance. Ayan. Nakita mo yan? Sila yung pinatawag sa Senado nung hearing nung 2011. Ito ang istorya. This is a picture of our bishops during the Senate hearing in 2011. It was the PCSO charity fund controversy during the Arroyo administration. Allegedly, the PCSO funds were used to purchase vehicles used by the prelates and their respective dioceses. Mababasa po sa kanilang post. As a bonus, also, after nung hearing, dahil siyempre napahiya sila, dahil parang dinonate lang. Napawalang sala naman sila, napatunayan. Even si Miriam Santiago, dinipensahan sila. Anong sabi dito? Ibinalik po nila yung mga sasakyan out of delicadeza. Yung mga senator, ino-urge sila na i-reconsider, but, kasi ginawa nyo sila ng kwento, winalang hiya ninyo. Di ba? Sino nakakahiya? Di ba? Sino nakakahiya? Si Kiboloy. Siya ang walang bayag talaga, mga kababayan. Biruin nyo yung mga yun, humarap. Kung talagang wala kang kasalanan, alam mong panindigan, nasa iyo ang katotohanan tulad ng sinasabi mo na appointed son of God ka, bakit hindi ka makapunta doon? Hindi nila inimbok yung sinasabing dalhin nyo kami sa korte. Matapang nilang hinarap. Kayo dyan ng mga kulto ni Kiboloy, paniniwalaan nyo pa ba yan? Na totoo siyang anak ng Diyos, nasa kanyang katotohanan? Kung nasa kanyang katotohanan, di sana
Walang ano, mabilis pa sa alas 4. Sabi nga nung aking tatay, yung aking namatay na ama, mabilis pa sa alas 4, nandiyan ka na. Pinapaliwanag mo na sarili mo dahil nasa iyo ang katotohanan. Wala eh. Ibig sabihin, may tinatago ka kay Buloy. O ngayon, haharapin mo ba tong dalawang kasong isinampa sa'yo? Maybe sa Davao, magbe-bail ka lang. Pero yung sa Pasig, no bail yun. Ano? Lalabasan ka siguro ng warrant of arrest? Ganun po ba? Di ba? No bail yan ha. Pinakita natin sa inyo. Ulat ng GMA yan. Di tayo mag-fake news sa inyo. Ngayon, samahan nyo. Tingnan natin. Robin, samahan nyo. No? Kung sakaling mag-appear siya dyan sa Pasig, no bail yan ha. No bail. Yung na-violate niya, human trafficking, no bail allowed. Kaya diyan ka. O baka naman sasabihin nyo na naman, dito sa magandang bahay, dyan siya. Parang yung kay Dilima, may opisina pa, di aircon pa. Lagyan nyo yan sa general population. Visit. Diba? Bakit kaya ganun, no? Pag makwarta, mayaman, kakilala, personalidad, wala sa general population. Nandun sila sa magagandang kulungan. Hindi nga kulungan, para ka lang nag-Airbnb. Diba? Para ka lang nag-vacation, staycation, ganon. Sorry naman, ayaw ko na sanang magmura no? Grabe. Inom muna tayo ng kape bago tayo pumunta dun sa next topic natin. Ito na. Yung kananyang BFF. Malamang ito. Yung mga kaalyado nila sasabihin, ano ba yan? Sinusunod-sunod nyo ginagang up nyo kami matatanda na yan Bakit ginaganyan nyo pa? Mga gago Gumawa ng kagaguhan di ba? Walang edad sa justice. Di ba? Eto po. Nako, talagang kawawa dito si Duterte. Talagang binibira siya ng binibira po siya ng Makabayan Black. Binabalikan na siya. Lalong-lalo na si Castro. Kasi natalo si Castro Dinrap niya, na-dismiss po ng QC Regional Trial Court ba yun? Yung kaso niya kay Duterte na na yung kayo ganon, di ba? Pero nire-reappeal niya yata. Ngayon, bumabawi siya ngayon. Nung nalaman ni Castro na merong gentleman's agreement si Digonggong Niño, no, si Prime Minister ni Baal sa mga Chekwa. Ayun, bumanat siya. Kasi isipin niyo, gentleman's agreement. Ano ba yung gentleman's agreement? Nandun po sa vlog natin. Gusto niyo ulitin ko? Ulitin ko. Sabi nung Chekwa na ayaw ipaalam kung sino siya. Sabi daw, ang usapan ni Digong at nung kanilang gunggong na presidente ay wag daw tayong magdadala ng mga mga panggamit na aayusin yung BRP. Mga structural building materials para maayos ang BRP. At magtayo ka ng structure dyan sa Ayungin. In return, papapasukin namin isang Rory mission ninyo, isa lang. So, umagri si Digong. Ayun. Tapos, umagri pa siya. He let the Chinese fishermen fish sa ating West Philippine Sea. Baka hindi lang yan ang agreement. Baka yung sinasabi ng mga Chekwa na, may nangako kasi sa amin, tatanggalin nyo ang BRP Sierra Madre. Pero pinabulaanan po yan ang kampo ni Duterte. Sabi ni Midaldea. Sabi rin ni Roque at ni Alan Peter Cayetano, si Boy 10K, na walang gentleman's agreement. Gago. Huling-huli yung dalawang huling-huling binanggit ko, si Boy 10K saka si Humpy Dumpy. Mismong inamin ni Digong. Inamin ng Chekwa, magsisinungaling ba yung Chekwa? Pare-pareho kayo sinungaling. Ngayon, yan ang ginagamit ngayon ni Castro. Bakit? Ayan, Makabayan calls for probe. Did Rody Duterte promise China to limit supply for BRP Sierra Madre? Ayun. Yun. Remember, sabi nung Chekwa, huwag kayong magdadala ng building materials dyan sa BRP Sierra Madre. Di ba? In return, papayagan namin ng Rory mission nyo, yung provision.
Diba? Kala mo pag-aari nila yung Ayungin eh. Wala nga sila talaga. Paulit-ulit na lang tayo dito. No? Wag na nating ulit-ulitin yun. Alam ko tumino na sa usipan ninyo. Pero kung gusto nyo, magsisirang plaka ako dito sa bawat vlog ko sa West Philippine Sea. I will always say that we have a jurisdiction on that exclusive economic zone of ours of 200 nautical miles dahil yan po ay binigay sa atin ng 2016 arbitral ruling doon po sa Permanent Court of Arbitration at ng UNCLOS. Pero hindi nire-recognize yan ng mga Chekwa. Kasi sabi nila, we have historical rights. Binasura yung kanilang historical rights. Tapos sasabihin nila, hindi daw nila sinasabing kanila ang buong South China Sea. But the picture doesn't lie. Di ba? Kaya nga totoo yung idiom, action speaks louder than words. Action. Di ba? Parang sa acting lang. Pag sinabing action, oh, mag-acting ka na. Umiyak ka na. Tumawa ka na. Magdrama ka na. Di ba ganon? Arte muna bago bumulalas eh. Di ba? Oh. Parang parang sakulog at kidlat. Di ba? Kidlat muna, action muna, bago yung tunog. Maa-apply nyo ba yung Einstein theory? E is equal mc squared? I don't know. Napunta na sa science. Ang ibig nating sabihin, ang mga Chekwa, sinungaling. Yun lang yun. Binola nila si Digong. Nagpabola naman si Gago. O, ayun. O, ito na, sabi ni Makabayan. The Makabayan Bloc has called for a congressional inquiry into an alleged deal between former President Duterte and China about a grounded Philippine ship on Ayungin Shoal. O, ayan. The question here is, mapapapunta mo ba si Duterte? Best friend niya si Bula ang appointed son of God. Pupunta ba siya? Baka naman mas matapang si Duterte kaysa kay Kibuloy. Baka mas merong bayag. Mukhang malaki bayag ni Duterte kasi di ba sinamihan niya si Trillanes? Iisa lang bayag niyan. O, baka naman si Duterte malaki bayag kasi mahilig sa chikakas eh. Di ba? O, tanong natin, itutuloy ba yan ni Castro? Ha? Tingnan natin. Para lalong magngit-ngit ang kanilang mga supporters. Ang mga Duterte despicable supporters. House Deputy Manuel Diller and ACT Teachers Party List Castro underscored the need to uncover any additional promises made by Duterte to China. Yun lang yun. Aside doon sa usapan na yun, ano pa yung gentleman's agreement between him and Xi Jinping na hindi ipinaalam sa atin, walang transparency, and unconstitutional. Kayo-kayo lang yan. Mahilig pala kayong mag-sweep under the rug. Wala kang pinagkaiba sa mga dilaw. Masahol ka pa yata sa mga dilaw. Leche. Kasi diyan kayo galing sa dilaw. O, di ba? Cuddler kayo ng mga dilaw. Kaya inherited nyo yung kanilang political traits. Sweeping under the rug. Kayo-kayo lang. Kala nyo matino kayo. Kala nyo sa inyo ang pinapalo ninyo ang Constitution. Sa convenience nyo lang. Sa convenience nyo. Kunwari lang, pasad lang, hypocrisy lang. Pero ang totoo, wala rin. Tanging Marcos lang. Pasensya naman kayo. Kahit na ano pa. Oh, si Bongbong. Oh, galing ba ng LP? Pero sabi ni Salceda, mas dilaw pa sa dilaw yan. Baka sa totoong dilaw na true colors of yellow. Like sunshine. Napakaganda like sunflower. Like the spring. Ang gandang kulay ng dilaw. Blossoming. O ganun ang aking ninong PBBM. Sorry naman kayo. Quote,
This should be urgently investigated to uncover what else he, pertaining to Duterte, has promised to China. Duterte should be held accountable for betraying the Philippines. Correct! Sige, the enemy of my enemy is my friend. Sige, agree ako dyan. Imbestigahan mo. Ang gusto kong munang makita, ipasa mo ang House Resolution. Tawagin mo sila. Lahat sila. Ha? Si Medeldea, yung lahat. DFA niya, si Cayetano. Kung aaten sila. Diba? Kung aaten sila. Kung di sila aaten, what you gonna do, Castro? Are you gonna say you gonna be filing for a contempt? Unang-una, aaprubahan ba yan ni Ninong Martin? Yon! Kasi pag inaprubahan yan ni Ninong Martin, kabum, kanit-kanit na naman si Ninong. Yari na naman tayo kay Roque. Si Talakitok Hampi-Dampi. Mababatikos na naman tayo. Kasi bakit? Yung isa na naman vlog ni Roque, si Hampi-Dampi. Ha? Si Romualdez na naman ang topic niya. Di ba? Oh, yan ang ano dyan. Uunahin natin kung pipirmahan yan ni Ninong. Kung iaalaw niya yung gagawin ni Castro. Sasabihin na naman dyan, kadler ka ni Castro, kakampi ka ng mga makabayang black, makakaliwang grupo. Another ano naman, atake na naman yan kay Romualdez. Tambaluslos yan. Uwe, napatunayan na po namin na ang totoong tambaluslos ay si Tamilmil. Ay naku, Aichang at Elora. Di ba? Ate Mighty Baisa. Shout out po si kay Ate Marie Chris Hernandez ng North Carolina. Si Mami B na Ever Be Beautiful. Ever Be Lena. Girl, beautiful. Yan, si Lulu na nakabakasyon daw po. Ha? Tigil muna siya kasi sawang-sawa na rin siya. Inom muna tayo ng kape. Kay Kuya Danny, RN 2 cents. Si Red, no? Si Ninita Umali, Nilda Arceo, nandiyan po sila. Si Maritel T, si Priscilla Asception. Happy birthday to you. Sana pagpalain ka pa ng Diyos at bigyan ka pa ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan. And always give thanks to the Lord, no? Sino pa? Nakalimutan ko na. Si Miyu, no? Na taga Japan, no? Kasama si Aichang na taga Japan. Si Elora at yung kanyang Mr. Right, ngayon naging Mr. Left. Hindi na po nagsusulputan yung mga yan si Mr. R left, si Mr. Right and Left niya. Naber na. Binan na niya tayo sa kanyang YouTube channel. Walay na. Tanging si Elora na lang, sila ay ang mga aking mga beautiful girls, no, mga sisters na andyan, no? At konting brothers. Wala na po. Si Ate Carclea ang magpapalit yun sa atin. No, pag siya po ay naka 100k subscribers. Kaya, subscribe na! Kala nyo, ano sasabihin ko, no? Ito pa. Talagang binabanatan ngayon ni Castro. Parang si Castro ngayon, ganito yan yung idiom. Strike while the iron is hot. Tama po ba yung sinabi ko, Kuya Danny? Kasi si Hattori hindi na nanonood sa atin yan. Binan niya na rin tayo. Walay na. Kaya si Kuya Danny na lang. Di ba? Di ba si Castro gusto niya imbestigahan yung usapang gentlemans ni Prime Minister ni Baal at saka si Jing Jinping, di ba? Ito na naman, isa na naman. Nakakita na naman ng oportunidad si Castro. Politiko. Castro, Duterte's role in Quiboloy's wealth raises money laundering doubts. Di ba naging caretaker nga si Digonggong ninyo ng mga assets daw ni Quiboloy? Mukhang di mo alam kung saan pupunta si Quiboloy. Whether Oblo or bye-bye Philippines. I'll be back when Sara Duterte is the president. Nek-nek mo. Huwag ka nang bumalik. Hindi magiging presidente si Tamilmil. Unless you do drastic action to oust my Ninong PBBM. Hindi mangyayari yan. Never again. Sabi nga nila, gagamitin ko din sa inyo. Never again. Maski na samahan pa kayo ni Tambalina. Okay. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro said
the appointment of former President Rodrigo Duterte as caretaker of the wealth of Pastor Apollo Quiboloy raises more doubts on the connection of the two and talk of money laundering issues between them. Correct. Sa esensya, si Duterte ay katulong sa pagkukubli na mapanagot ang isang taong hinahanap ng batas. Correct. Whether may take effect o matuloy man yung pagiging property caretaker niya o hindi, kaduda-duda pa rin na pinagkatiwalaan siya ni Quiboloy. Eh silang dalawa eh. Birds of the same feather nga. Flocks together. Ay, mali. Sorry. Birds of the same feather flock together. Yun. O, erase nyo po yung una ha. Hindi po yun. Ha? Mga kids, bawal yon ha. Disclaimer, kids, bawal. Minor, bawal dito. Okay. At the same time, Castro called on the Office of the Ombudsman to release a copy of the SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Network ni Duterte during his term as presidency. Kasi nga po, pinangangalandakan ng mga followers, no, mga bulag ng mga kulto ni Digong na mahirap lang sila. Pinapakita yung, ako din nabulag ako. Gusto kong puntahan yung bahay ni Digong dati. Yung pala, 51 billion! At ilang milyon na CIF ni Tamilmil. Di ba? Saan napunta? Ha? Tapos sabi nga nung friend natin na taga Palawan, habang ang mga kababayan natin during that kasagsagan ng pandemic, sabi ni Digong, wala tayong pira, pero ang Malampaya hindi naman tumigil sa operasyon. Alam po ng mga taga Palawan, magkano ang kinikita ng Malampaya in everyday. Oh, sana punta yun. Bakit pa kayo nang utang-utang-utang? Ilang milyon ang ini-generate ng Malampaya. Ha? Huh? Kaya ikaw President Marcos, Ninong, mabibira kita pag halimbawa nag-oil exploration tayo dyan o gas o whatever sa West Philippine Sea na siyang ipinag-utos mo na sa DOE. Meron pong report yan, di ko lang kinokontent. Kasi alam ko, gusto nyo mga chismis eh. Oo, nag-aaral na po ang DOE, may tinap na sila. Japanese sperm. Oh, Italian, Israel, nga ganyan, hindi po China. Oh, ang China, singit ng singit. Para siyang ethics, kung saan masikip dun siya sumisingit. Pinipilit, ayaw nga eh, diba? Singit. Yung saling pusa. Sabi na, uy, nakakita kami ng 100 million tons of oil dyan sa West Philippine Sea. Amin yan, huwag kayong makasingit. Ha? Ang gawin ninyo, ha? Mga tsekwa, para maapis nyo kami. Lumayo kayo sa 200 nautical miles namin sa exclusive loan. Sabi ko nga sa'yo, doon kayo sa 220. Sa inyo na yan. Bahala kayo ng mga Vietnam, ganyan, mag-away-away. Pero sa amin sa Pilipinas, magiging selfish ako. Labas kayo. Ngayon, kung gusto nyong makipag-all exploration, o magkano porsentuhan. Ganon. Ganon ang friendship. Hindi yung binababoy nyo kami. Hindi yung balak nyo kaming sakopin, nek-nek ninyo. Actually, nasakop na tayo eh. Ang daming pogo dyan, no? Oh, tapos ang pinapadala nila, mga citizen nila nagtatrabaho, imbis na mga Filipino citizen nagtatrabaho doon sa sarili nating bansa, tayo pa ang discriminated. Oh, papayang na ba kayo? Iba na po panahon ngayon, huwag na tayong mag-bow down sa mga yan, even sa mga Amerikano. Tingnan yung mga Amerikano, mamaya makikita nyo sa isang content natin. Nililigawan tayo, pero may sasabihin ako doon. Na sana kung gagawin ng Amerika yan, eh kaso mag-i-election po dito eh. Oh. Di ba? Tama yan. Na ikaw Duterte, Castro, sige, okay ako dyan, imbestigahan yan. Kasi nakakasawa po itong mga Duterte na to, mga yayabang na mga supporter eh. Kala mo tatalino, hindi pala, tatabobo. Tatanga-tanga. Sabi nila, dakila naman, oh, dakila kayo sa katangahan. Di ba? Tama, mali. Oh. O, eto pa. Kahapon, meron na naman palang Congress TV. May ano pala to? Everyday. Napapanood ko po eh. Talagang nakasubscribe ako dyan, no? Nakiki-media na rin ako. Nandun po si Janet Garin, no? Si Representative Dimaporo ng Committee ng Muslim. Mga Muslim. Ang talino pala nito. Talino pala nung Dimaporo na yon. English eh. Saka yung dalawang congressman na nasa EDCOM 2. No? Yung EDCOM 2, yung sa education. Nandun nga rin po si si Migs Nograles. Buti na lang. Mas maganda asawa ko sa kanya. Kala nyo ano sasabihin ko Bale. Huwag nyong gayahin yung isang
sundalo na bypass sa confirmation. Imbis na may 1 star na siya, balik colonel siya. Kasi yung pala, pinigilan ng asawa niya, yung legit, yung kanyang promotion. Kasi nananakit, tapos hindi nagbibigay ng tamang suporta. Ayun, yung pala may kulachichi. Galit na galit yung misis na nandiyan po. Gusto ko sanang i-content eh. Iyak-iyak siya ngayon. Ngayon, na-bypass ka, buti nga sa'yo. Dahil sabi nga nila doon, kung tigil-tigilan nyo muna yung pangangate. Baka tumitindig pa eh. Parang si Kibuloy, pag nakaamoy ng aloe vera, tumitindig eh. Ay, Chang, yung ramen. Bigay mo na nga yung ramen dito. Nahanap na ni Adam James. Sabi niya, where's my ramen? Ay ko na doon sa Japan. Na kay Ai Chang. Ayaw pa ipadala. Is she eating it? Ai Chang, tinatanong ka. Is she eating it? Yari ka, Ai Chang. Ito po, sabi ni Garin. May tinatago ba? Garin tells Rodi Duterte to explain role as Quiboloy's wealth manager. Ayan. Ayun lang po yung tanong nila. Getting a former president as a possible administrator of your properties and your wealth can be misconstrued as hiding something. Kasi, you have to get somebody powerful to do that. Correct. So, siguro nahiya lang din si Duterte at tinanggap niya. Either nahiya siya na sabihing hindi o kaya he's doing it as a friend or he's doing it as a lawyer. So, all of these questions can be properly answered by the former president. Correct. Now, the best person to answer that issue should be the former president. Maganda rin naman talagang lumabas si former president at sagutin niya. Correct. Tama yan. Tumagot ka na kasi Duterte. No? Yan. Garin admitted that she was also surprised that Duterte was chosen as the administration. Well, personally, I myself as a politician is quite surprised with that bold act. Kasi siyempre may investigasyon, may mga allegation ng tax evasion or ill-gotten wealth of whatever the sources of the money of the businesses of Kibuloy. Magugulat ka, why get a former president? Kasi nga, sabi nila, sila ay bestie. Diba? Magkatuwang po sila sa in good times and bad times, I'll be all yours forevermore. Diba? Sino kumanta nun? In good times and bad times. Dapat ayan na ang kantahin mo, Robin Padilla. Hindi na yung, you look wonderful tonight. Hindi mo na yan masasabi kay Kibuloy kasi hindi na siya wonderful. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Ay, may forevermore pala. Ayun, forevermore kayo sa Oblo, Pasig Regional Trial Court. No bail. Wala na yung you look wonderful tonight. Kibuloy, kakantahan na kita, ha? Ulitin natin yung kanta natin kay Hontiveros, ibabalik natin sa'yo, ha, Kibuloy? Magdra-drive si Pacquiao sa Pasig. Magdra-drive siya maski na umuulan. Please lang turuan nyo siyang mag-drive. Pupunta na siya ng Pasig. Ayan, mabuti nga sa'yo. Ako pinagdadasal ko sana na yung Holy Spirit, i-guide kay sa tama kaso hindi. Ibang spirit pala sa'yo. The spirit of what? Above the law, which is not accepted in our society. Hindi ka man lang, tumalima sa kagustuhan ng Diyos. Sabi nga nung lawyer mong si Tupacio, nandun ka sa bundok, nagninilay-nilay ka, nagdarasal ka. Pero anong sabi ng Diyos Ama sa'yo? Sige nga, sabihin mo nga kung ano ang sabi sa'yo ng Diyos Ama. Sinabi niya bang i-defy mo yan? Siya nagsabi na sundin ninyo ang nasa gobyerno dahil siya ang nag-appoint niyan. Tapos ikaw, i-defy mo. Anong klaseng anak ka? Defiant ka. Suwail ka. Tulad nung mga anak nung mga hari noon. No?
panahon nung sa Old Testament, na sila, mga suwail, mga palalo, mga talipandas. Kaya kayong dalawa ni Duterte, mga talipandas, magkatuwang kayo sa kalokohan. Mga totoong anak kayo ni Baal. Oh. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.